Yun, isang mapagpalang linggo po sa ating lahat mga kapatid. Welcome sa ating online celebration ng Lighthouse International Fellowship. Ayan, welcome po kayo sa ating gawain. Minsan pa po ako po si Pastor Mark at patuloy ko kayong wini-welcome sa gawain natin. I hope na excited po tayo every Sunday na sa gawain ito. At ito po ay nakalagay sa ating isip. So, nasa mindset na natin na pag every Sunday dapat nasa gawain tayo ng Panginoon, di ba? At ang bawat tahanan natin, kasi ganito yung setup natin, ay tayo ay nananambahan lang at nakikinig ng preaching sa bahay, ay dapat ang setup ng bahay natin ay parang in-offer natin sa Panginoon. At dapat ang bawat tahanan ay sambahan. Yan. So dahil naniniwala ako kapag welcome ang salita ng Lord, ang gawain ng Lord sa iyong tahanan. So mahirap pamuhayan ng ng kaguluhan, 'di ba? So kasi ang tahanan ngayon minsan kasi sobrang burnout na ng mga tao, puro awayan na, puro kaguluhan na 'yung nangyayari, puro sisihan, 'di ba? Puro stress na 'yung nasa tahanan. So pag pinapasok natin salita ng Panginoon, naniniwala ako na ito'y kapangyarihan na magbibigay sa atin ng kaayusan sa loob ng tahanan at Word of God. Itong Word of God na to, magbibigay sa atin ng wisdom, 'di ba? So masyado nang stress yung bahay nyo, huwag nyo nang parang i-allow na pamahayanan pa ng mga negative na bagay, 'di ba, na pumapasok sa ating isipan. So naniniwala ako kung nasaan yung espiritu ng Panginoon, nasaan ang salita ng Panginoon, nandoon ang kapayapaan. So I hope na yung setup ng bahay natin ay parang sambahan. So natutuwa ako sa ibang kapatiran na ganun yung ginagawa nila every Sunday. So if you are existing Christian na, so hindi mo na kinakailangan i-record pa yung sarili mo na, hindi mo na kinakailangan na questionin pa yung sarili mo, tanungin na ano bang dapat kong gawin, ano bang dapat kong priority. Dapat naka-mindset na sa'yo na dapat nasa gawain ako ng Panginoon dahil Sunday ngayon, dahil ito ay araw ng Panginoon na itinalaga niya para sa Kanya. So yun po dapat yung ating isip, na ang Sunday ay para kay Lord. So I hope excited tayo sa umagang ito. Ayan, ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, ay naniniwala ako na kapag patuloy tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, ay nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagkakaroon tayo ng kasagutan sa ating mga kabigatan sa buhay. Dahil ang salita ng Diyos, buhay at mabisa alinman sa alinmang bagay. So I hope na excited po tayo sa umagang ito sa ating pag-uusapan. So bago po tayo dumiretso sa ating topic ngayon, bagya po nating balikan yung last time na pinag-usapan natin. Pinag-usapan natin yung patungkol sa pananalangin, pamamaraan ng panalangin. Ang title natin last time is Teach Me How to Pray. So ayun, nakita natin na isa sa disciples ni Jesus ay nagpapaturo manalangin. Na nakita niya kasi si John, 'di ba? Nainggit siya kay John doon sa passage na 'yon. Na si John ay nagtuturo ng pananalangin doon sa kanyang mga disciples. So kung ikaw ay nakarelate doon na medyo mahiyaing manalangin, walang alam kung paano mag-pray, so at least naturuan ka last time na manalangin. So natutunan natin yung method na yun, yung 4 na puntos na yung acrostic natin, yung acts: adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So yun yung 4 na bagay na tinuro ni Jesus. This one is an approved pattern ng pananalangin. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay continuation po nung prayer na yon. Dahil yung doon nga sa Book of Luke chapter 1 verse 4 yung last time, ngayon i-continue natin siya doon sa chapter
last time chapter 11 verse 1 hanggang 4. Ngayon chapter 11 verse 5 hanggang 10. So yun po. Same book pa rin tayo. Dun pa rin. Same chapter pa rin din po. Ayan. So kung may Bible po kayo, pwede nyo po akong sabayan. Open po natin yung ating Bible sa Luke chapter 11 verse 5 hanggang 10. Ayan. Verse 5 hanggang 10. Sabi dito, "Then he said to them, suppose one of you has a friend and he goes to him at midnight and says, Friend, lend me 3 loaves of bread because a friend of mine on a journey has come to me and I have nothing to set before him. Then the one inside answers, Don't bother me. The door is already locked and my children are with me in bed. I can get up and give you anything. I tell you, though he will not get up and give him the bread because he is his friend, yet because of the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you." Last verse 10. "For everyone who asks receives, and who seeks finds, and to him who knocks, the door will be open." So, let us pray po. Pag-pray po natin yung Word of God. Lord, maraming po salamat sa iyong mga salita ngayon na aming pagbubulay-bulayan. Dalangin ko po, Panginoon, na ito'y kapulutan namin ng karunungan, Panginoon. Lalo na sa pagtitiyagang pananalangin, Panginoon. Dahil ito po'y tunay na napakahalaga. Lalo na sa aming nararanasan ngayon, Panginoon, na pandemya, mga kahirapan, mga alalahanin sa buhay, Panginoon. Lord, teach us to pray, O Lord God, with perseverance, Panginoon, with boldness. Dinadalangin namin to, Panginoon, na i-illuminate mo sa aming puso at sa aming isip sa pamagitan ng iyong Espiritu. Salamat po. Ito'y aming dinadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, yun. Isang pang ang title natin sa umagang ito ay Persistent Prayer. Persistent Prayer. So, ayan. Lucas chapter 11 verse 5 hanggang 10. So, ayan. May tanong ako bago tayo dumiretso sa mga puntos. Na-experience mo na ba na yung may isang tao na nangungulit sa'yo, na nag-a-ask siya ng something, di ba? Na siya itulungan mo or something na bigyan mo siya, di ba? Ano yung nagiging reaction mo pag yung may mga ganong makulit? Minsan, di ba, nakakairita? Di ba? Parang, huwag kang mangulit, di ba? Parang, minsan nakakagalit din. Or ikaw minsan na-experience mo na maging makulit din, di ba? At least once sa buhay mo. Di ba? Naalala mo yung bata ka na pag sinasama ka ng nanay mo sa palengke, di ba? Tapos nakakita ka ng laruan, di ba? Minsan nangungulit ka sa kanya na magpabili at yun nga, maglulupasay ka pa, di ba? Pag di ka binilan. At mahahataw ka ng hanger at kung alin mang awak ni nanay mo, di ba? So, di ba? Minsan, at least once sa buhay natin na nangulit tayo, naging makulit tayo to us for something, di ba? Nag-ask tayo. So, parang kailangan natin yun, yung ganong pag-uugali. At least, di ba? Kaya tayo ganon sa magulang natin, di ba? Dahil kilala natin sila pag kaya tayo nanghihingi, di ba? Medyo confident tayo sa kanya, kaya ganon yung ating naglulupasay tayo, di ba? So, in our current situation, alam ko na we are praying sa pandemic na ito na masyado na tayong naperwisyo, na grabe idinulot sa atin na anxiety, affected yung financial natin, 'di ba? Sa loob ng bahay nyo, 'di ba? Minsan nag-aaway-away na kayo, 'di ba? So parang you are asking for a peace, 'di ba? You are asking for financial support. You are asking for
sa kapayapaan, di ba? So, ito, kinakailangan natin ng tinatawag na persistent prayer, di ba? Lalo na kung may hinihingi kang bagay na gusto mong ma-attain, na gusto mong makuha, di ba? So, in this parable na binasa natin, at ito ay tinuro ni Jesus, di ba? Ito ay parable na sa pamamagitan ng pananalangin. So, nakita natin dito sa senaryong ito na merong isang tawag nito manlalakbay na galing sa malayo na kaibigan niya na parang bisita niya, then wala siyang may offer, then meron siyang kaibigan na at midnight, 'di ba? Kaligitnaan ng gabi, kumakatok at humingi ng tinapay para ipakain, 'di ba? Kung tayo kaya sa sitwasyon na 'yon, 'di ba? Parang yung ganung ano no, nakakahiya, gabi na, tulog na kami. Bakit mo nga naman kami aabalahin? 'Di ba? So nakita natin dito yung boldness ng isang tao. Kasi confident naman siya na kilala niya yung hinihingan niya. Kaibigan ko to, pagbibigyan ako. So, dahil doon nga sa kakulitan, para tumigil na lang din, di ba? Binigyan siya. So, ang ibig lang sabihin dito ni Jesus, dahil hindi ko po pinagmumukhang makulit, para hindi po pinagmumukhang si Jesus ay naiirita sa atin pag humingi ako. So, ang ibig lang sabihin dito ni Jesus sa parable niya is yung magkaroon ba tayo ng firmness or magkaroon tayo ng boldness doon sa paghihingi natin. Nawala tayong doubt, nawala tayong tawag nito, hindi tayo tumitigil hanggat hindi natin ma-attain. Lalo na kung pinagpe-prayan natin is right naman yung motive natin. Diba? So, ang tanong ko lang, matyaga ka pa rin ba manalangin? Ayan. Nangungulit ka pa rin ba sa pananalangin? Nakikipag-wrestle ka pa rin ba kay Lord sa pananalangin? So, persistent ka pa rin ba sa pananalangin? So, ano nga ba yung persistent? At yun yung title natin, di ba? Persistent is a boldness or firmness to do something consistently na para ba mabigyan ka dun sa request mo, 'di ba? So kailangan ay ikaw ay mayroong persistent. Kailangan persistent ka sa pananalangin. So ayan. So now, sa umagang ito, na gusto ko i-share sa inyo tatlong bagay na as a response or as is expression of our faith sa ating pananalangin kay Jesus is, yun nga, meron tayong tatlong bagay na matututunan dito. So, all you have to do is, yun, persistent prayer na ilagay mo yung confident mo na si Lord is nagigive siya ng assurance na that God answers our prayer. So, yun. Basahin po natin sa verse 9. So, yan lang po yung ating sisentruhan na verse at kukuha na natin ng mga puntos. Bayo. Our first point is ask. Ayan. Verse 9, basahin natin. I say to you, ask and it will be given to you. So, when you pray, di ba? Kinakailangan natin is ask. Kailangan natin magsabi sa Panginoon, di ba? Ask and it will be given to you. So, dito pala, si Jesus kasi nagsalita dito, meron ka ng assurance na pag gumihingi ka, ikaw ay mabibigyan. In this parable, Jesus gave an assurance, if you ask, you will get something what you are praying for. Yan. When we ask God, we have to put our confidence na ibibigay ni Lord ang mga hiningi natin. So, dapat meron tayo confidence sa pag-a-ask natin, lalong-lalo na kung kilala natin yung hinihinga natin. Kagaya ng illustration ko kanina na bakit ba tayo naglulupasay pag nangingi tayo sa magulang natin, 'di ba? Bakit yung nagunguto-nguto pa tayo?
'di ba? Bilan mo ko noon, 'di ba? Yung parang may paglalambing tayo na ano, dahil kilala natin yung hininga natin. So, I hope na meron tayong ganong confident, 'di ba? Hindi masama kay Lord na minsan nagpapabebe ka sa Kanya pag manghihingi ka. Dahil gusto yun ni Lord, na ibig sabihin, kampante ka sa Kanya. Ibig sabihin, nandoon yung confident mo na, ay, si Lord, tatay ko to. Ay, si Lord, hindi to maramot. Ay, si Lord, alam niya kasi yung hinihingi ko. Kilala ko yung hinihingan ko. At kilala rin ako nung magbibigay sa akin. So, we have to ask God dahil ito nga may assurance na tayo ay bibigyan. So, yun lang ang kinakailangan natin. Lagay natin confident and wag na wag tayong mag-doubt, 'di ba? Ito kasi yung yung problema. Pag hindi mo kasi kilala yung pag stranger kasi yung hinihingan mo, medyo ka diyan parang 50-50. Hindi ka sigurado. May doubt ka, 'di ba? Parang talaga ba 'yan si Lord? Kasi ibig sabihin pag ganun yung mo, hindi mo pala kilala yung hinihingan mo. Wala ka palang assurance dun sa hinihingan mo. So, kung meron kang confident, hindi ka magda-doubt. So, do not doubt kapag mag-a-ask ka kay Lord. 'Di ba? And wag ka rin madi-distract kapag parang once medyo na-reject yung mo, baka isa test, 'di ba? Ba yung nagpe-pray ka na, Lord, sana makapasa ako sa board exam, 'di ba? Ilang beses ka na nagte-take, 'di ba? Medyo nag-fail nung isa, nag-pray ka naman, nag-aral ka naman, pero bakit ganun? Parang rejected yung ko. Baka hindi ito time. So ayun, may nabasa ako sa Facebook or napakinggan ko na isa siyang bago siya naging abogado, naka-take siya ng 8 bar exam bago siya maging abogado. So kung yung time na nag-give up siya sa dream niya na yung once pa lang na niya, pagte-take niya, yun na yung katapusan, ay siguro change career na. Hindi 8. Pero yung bago siya nakapasa. So, yun minsan yung tinetest din tayo ni Lord yung kaya nga ang title natin is persistent. Kailangan yung nandoon yung firmness natin. Na kahit medyo parang nakaka-distract tong mga rejection na to na nangyayari sa akin, yung nakaka-distract tong mga negative na nasa surroundings ko, parang ayoko na So, yun nga, yung balikan ko lang na magkaroon tayo ng confident dun sa hiningan natin. Kasi pag kilala mo si Lord yung nagbibigay, alam mo na hindi yan pagdadamutan ng Lord, 'di ba? Alam ni Lord yung the best para sa iyo. At lalong-lalo na pag na-check mo naman yung motive mo na okay to, ay pahintulutan naman yan ng Panginoon. So, all you have to do is ask God. So, wag tayong mahihiyang magsabi sa Lord kung ano man yung ating request sa Kanya. Then, minsan nga, ang gusto pa nga ni Lord, pag nag-a-ask tayo sa Kanya, may time din na pinakikwento pa nga tayo ni Lord So, I remember yung isang parable, yung isang situation sa Book of John, yung paralytic na talagang parang 30 plus years na siyang paralytic, talaga since birth na nandoon na siya, na parang experience hopelessness and helplessness, na talagang yun nga, doon sa scenario na yun na merong isang pinaniniwalaan yung House of Healing, yung Bethesda, na kinakailangan na kung sino yung unang rumating doon, kasi ang paniniwala doon sa Bethesda na yun, pag kinalawkaw daw ng anghel yung parang pool na yun, kung sino yung unang lumusong doon, ng healing. So paano siya, 'di ba? Mainam yung bulag, yung
yung pipe, yung bingi, kasi makakapaglakad sila, 'di ba? Makakapunta doon. Etong paralytic, no one can help him, 'di ba? Wala makakatulong sa kanya, helpless and hopeless siya. So nakita ni Jesus what do you want me to do? Sabi ni Jesus sa kanya, ano ba yung gusto mong gawin ko sa iyo? Bagamat alam na yun ni Jesus nakitang-kita na niya yung situation. But sometimes, inaalaw ni Lord na magkwento ka naman ng sitwasyon mo sa kanya. Na para bang, ano ba struggle mo anak? Kwento mo naman sa akin. 'Di ba? Bago ka nag-aas, minsan magkwento ka kay Lord. 'Di ba? Maging ano ka kay Lord, open ka kay Lord. Kasi pag open ka kay Lord, magiging close kayo. Yan. So, kapag ganun yung kasi ito pag yung meron tayong conversation lagi kay Lord, ito yung secret din ng ng isang relationship, na merong communication, na laging merong conversation na nangyayari. So kaya minsan tawag nito, ang feeling natin pinagdadamutan tayo ng Lord, baka naman nakikipag-usap ka lang kay Lord kapag may kailangan ka, 'di ba? Parang yung sa Facebook, 'di ba? Pag yung nag-hi na si Mars, hi Mars, 'di ba? Anong next doon? 'Di ba? Pautang, 'di ba? Hi Mars, 'di ba? Yung hi pa lang na yan, parang gusto mo na i-block kagad siya sa Messenger mo, sa Facebook mo, 'di ba? So, wag naman sana ganun tayo kay Lord, 'di ba? Na although si Lord di naman siya open lagi si Lord 24 hours. Never niya tayong i-reject na tayong lumalapit, umaasa sa Kanya. So, all you have to do is ask God. Ano man yung nais mong sabihin. Itong three things na to na tuturo ko is a gesture of faith. You have to ask God in prayer. While you are asking to God, use your mouth, di ba? Maganda pag nagpe-pray ka, ilabas mo na sa bibig mo, iparinig mo na sa makapal na mukha ng demonyo yung pinagpe-pray mo. Dahil alam mo yung Lord mo may gagawin sa buhay mo. Kasi yung demonyo, ang gagawin sa'yo, ito na, may mga words siya na i-input sa'yo, sa situation mo, sa utak mo. Pero parinig mo sa kanya yung hope mo, yung faith mo through your mouth. So, gamitin mo yan when you ask God. So, napakalaga po talaga ng pananalangin and using our mouth, 'di ba? So, kaysa naman ginagamit mo yan sa kung saan-saan, lalo na sa hindi magagandang uri ng pananalita, gamitin mo sa pananalangin mo. Gamitin mo sa pakikipag-usap mo sa Panginoon. Ayan. First point natin, ask God. So, hindi naman tayo nire-reject ni Lord, lalo na kung kilala mo yung hinihingan mo. So, ayan. And next, in verse 9, dun pa rin tayo. Sabi dito, I say to you, our first point, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Ayan. You have to seek God and you will find. Sa sitwasyon natin ngayon, ayan, saan at kanino ba natin hinahanap ang kasagutan ng ating mga prayer? Who is your first resort? Ayan. Minsan kasi kung kani-kanino natin hinahanap, 'di ba? Minsan kasi sa sitwasyon natin ngayon, harapan at lantaran pinapakilala natin, pinakikilala ng Diyos kung sino siya sa atin. Ito nga sa sitwasyon natin to, pinakikilala ng Diyos lantaran kung sino siya sa atin. Kasi minsan nga, yun nga yung wala pang pandemya ngayon, ang tao ay parang hayahay lang, tiwala sa sarili, tiwala sa pera, talino. So now, God revealed Himself through through this pandemic, 'di ba? So may may kinds kasi ng revelation si Lord na God reveals Himself through creation, through the Word of God, and the enlightenment of the Holy Spirit. So dito sa sitwasyon natin ngayon, na talagang pinakilala ng Lord kung sino siya, na kahit mapera ka,
kahit matalino ka, kahit sino ka pa, hindi ka excuse kapag ikaw ay tinamaan ng sakit. So now, kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng mga anxious, kabigatan sa buhay, or mga pagkatakot, ayan, na pinakikita lang ng Lord na sa sitwasyon ngayon na wala kang choice, kundi manampalataya sa Kanya at umasa sa Kanya. Dapat si Lord is not our parang last option na lang. Dapat si Lord lang yung option din natin, 'di ba? Hindi siya yung last, 'di ba? He is our first. Siya yung makakatulong sa sitwasyon na meron tayo. Huwag mong hanapin sa pera mo na yung kasagutan sa mga prayer mo. Huwag mong hanapin sa pakikipagjowa yung kasagutan sa pinagpe-pray mo. Huwag mong hanapin yung happiness mo sa mga bagay na yan. 'Di ba? Kasi minsan marami tayong hinahanap Hinahanap natin happiness. Ayan. Saan ba natin matatagpuan yan? Walang iba kundi sa Lord lang natin matatagpuan. Dahil ang binibigay na happiness ng mundo, ng tao ay talagang for parang pansamantala lang. 'Di ba? Parang lang yan panandalian lang. So, pero kay Lord, yung bibigay niya sa atin na yan, na kasayahan, hindi niya lang ibibigay for our temporal. Kaya niya rin ibigay ito forever, 'di ba? Or for eternal. Na kay Lord mo lang matatagpuan yung forever mo. And you seek, pag sinisik natin si Lord, you will find, makakatagpo ka. So, wag mong hanapin kung kani-kanino. Hanapin mo lagi si Lord na siya nakakakilala sa iyo. At lalong-lalo na kung kilala mo si Lord, kung once sa buhay mo na experience mo na yung mga miracles, 'di ba? Kung nabasa mo na sa Bible, sa mga buhay ng mga ginamit ng Lord, 'di ba? Yung mga miracle na nangyayari, bakit hindi niya pangyayarin sa iyo kung nagtitiwala ka sa Kanya? Kung matindi or nandoon yung boldness mo na hindi ka nahihiya lumapit sa Kanya, nandoon yung pagtitiyaga mo, nandoon yung pangungulit mo sa Kanya. 'Di ba? Kasi yung mga lumalapit kay Lord, hindi niya yan nire-reject. Yung umaasa sa Kanya, ito sinabi niya, si Jesus pa nagsabi nito. Kapag naghahanap ka, makakasumpong ka. Seek and you will find. So, wag mong hanapin kung kani-kanino. Kanino mo dapat hanapin? Kay Jesus. So, yun. Seek and you will find. Ito yung mga gesture ng ating faith. Diba? You have to ask God. You have to seek God. Kung ano man yung hinahanap mo sa buhay. Kung ikaw man ay nalilito, God will give you peace. Kung nagaanap ka man ng kasagutan sa financial mo, God will provide. 'Di ba? God will give you healing kung nagaanap ka ng kagalingan. 'Di ba? You have to seek God, isik mo si Lord lagi. Huwag mong pagsawaan na isik si Lord anumang situation, masaya man, malungkot. Lagi nating hanapin ang Diyos na siyang may magagawa sa buhay natin. And lastly, so ang una natin is ask. Pangalawa ay seek. And ang next po ay knock. So you have to knock. So kailangan kumatok ka sa Panginoon. Ayan. In this parable, there is a cultural background. Ayan. Possible na yun nga, 'di ba? Kung babalikan natin yung parable na to, yung about sa magkaibigan, 'di ba? Na nanghihingi siya ng food, 'di ba? Makikita natin na sa culture nila talagang napaka-shameful naman na pag hindi
it is shameful kapag hindi ka nagbigay doon sa nanghihingi sa'yo, 'di ba? So ibig sabihin kailangan dito sa kultura nila, pag hindi ka nagbibigay ng hospitality or doon sa kumakatok, ay talagang nakakahiya. Pero mo nanghihingi yung kaibigan mo para sa kaibigan ng iba, 'di ba, sa alanganing oras. But ang point ni Jesus is yung magkakaroon ka ng perseverance. It's a gesture of faith. Nakakatok ka, 'di ba? 'Di ba yung kakatok ka isang beses, tao po, pahinging tinapay, 'di ba? Baka sagutin ka lang, wala, tulog, umalis. Baka tumigil ka na kumatok. So, ang ibig sabihin is meron kang perseverance, meron kang persistent, meron kang katyagaan. 'Di ba? Kasi nga sinabi, ah hindi siya binagbigyan dahil sa magkaibigan sila, kundi sa pangungulit niya, doon sa paghingi niya, doon sa perseverance niya. So, napakahalaga na meron tayong pagtitiyaga sa pananalangin. Like Habakuk, 'di ba? Na talagang grabe yung ito yung sinasabi nila na this Habakuk is the one strongest affirmation ng faith talaga. Na talagang biro mo nagpe-pray ka, you're praying for a peace, kaayusan ng bayan mo, ng lugar mo. Ba't ang pinadala pa sa iyo is mga Babylonians na sumisira ng mga grabe, parang bagyo pag dumaan sa nila, sa lugar nila, na talagang sinasamsam lahat pinapatay. But you are praying for peace, pero ang sinabi ni Habakuk, tatayo ako sa kuta na ito, hindi ako titigil hangga't hindi mo sasagutin, didinggin yung aking panalangin, 'di ba? So napakatindi nung yun. Talagang gesture niya, tatayo ako sa kuta. Ikaw, kakatok ka pa ba kay Lord? 'Di ba? So you have to knock God. Not just once, hindi lang twice, every day. As long as nabubuhay ka, kailangan kumatok ka sa Panginoon. Yan, yung the door is an expression of our desperation talaga. Di ba? Pag ang tao desperado talaga, kakatok yan. Hindi niya naiisipin yung hiya na hindi, okay lang, basta importante masagot yung prayer ko. Di baling ma-reject, magpamakawa pa rin ako kay Lord, aasa pa rin ako kay Lord. And this illustration teach us to pray with boldness and persistence and perseverance. So we have confident in our Father in heaven. So wag tayong titigil, dahil lalo na kung kilala mo naman yung hinihingan mo. Wag kang tumigil na kumatok, wag kang tumigil na manghingi. Dahil hindi yan magbubukas ng pinto at sisilipin ka lang. Hindi ganun si Lord. Bubuksan niya yung pinto, we-welcome ka niya, pagbibigyan ka niya, makakasumpong ka sa kanya, makakatagpo ka sa kanya. Sa parable na to, pinapakita lang dito ni Lord na kapag meron kang perseverance, pag you have persistent sa prayer, hindi mo mararanasan yung rejection. Lalo na kung alam ni Lord yung nasa loob mo is genuine, sincere ka sa paghingi mo. Na nandoon yung pananampalataya mo na hindi kanya re-reject. You will experience great things from heaven. Hindi ka mabubukya sa Panginoon. Kung nananalangin ka, financial breakthrough. Ngayon, kaya kang pagpalain ng Lord. Kung nag-aas ka kay Lord or kumakatok ka kay Lord for
new opportunity, or you are praying for a career na dahil maaring nawalan ka ng trabaho, kaya yan ibigay sa ni Lord. You are asking for your own or for your own personal prayer. Makipagdikdikan kay Lord, makipag-wrestle ka kay Lord. Kung kinakailangan maglupasay ka kay Lord, bakit hindi? Diba? So kung yun yung nararamdaman mo, i-express mo kay Lord, 'di ba? Hindi tayo hindi tayo mare-reject ng Lord dahil yun nga napaka halaga talaga na tayo ay merong perseverance na pagtitiyaga, 'di ba? Dahil alam naman natin na may kasabihan tayo na kapag walang tiyaga, 'di ba? Alam mo na yung sagot. So, tinuturuan tayo na magtiyaga sa pananalangin. Nagtataka ka, matagal ka sa trabaho, di ka napopromote, pinag-pray mo ba? Diba? Pero ito pa nga minsan ang kagandahan kahit hindi ka pa nagpe-pray diba? Binibigyan ka pa ni Lord, lalo na binibless ka pa ni Lord, diba? Lalong-lalo na kung nagpe-pray ka, diba? Ma-amaze ka pag nagpe-pray ka specific kay Lord. Lord, gusto ko ng ganito, ng pangyarihin mo, ibigay mo. Yung pinagpe-pray mo na yan, na nasa isip mo pa lang, 'di ba? Nakikita mo pa lang in future. Then nung nasa harap mo na, doon ka talaga ma-amaze 'di ba? So kung kilala mo si Lord na hindi siya madamot, kilala mo si Lord na pag kumatok ka sa kanyang pintuan, pagbubuksan kanya, yun yung sure, 'di ba? Pag nag-ask ka sa kanya, bibigyan ka. At kapag naghahanap ka, makakatagpo ka. So all you have to do is perseverance. Be persistent in prayer. Tiyaga sa panalangin, 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 panalangin. Tiyaga sa pananalangin. Huwag mong tigilan sa pananalangin. Bunuin mo sa pananalangin. 'Di ba? May mga negative ka man naiisip ngayon, negative na bunuin mo sa panalangin. Lord, hindi mo create sa bagay na to. Lord, bless mo ako noon, bakit hindi mo rin ako i-bless ngayon? Lord, pinagaling mo ako noon, ba't di mo ko pagagalingin ngayon? So, mag-speak ka kay Lord ng faith, kung lalo na kung kilala mo siya. Sino ba si Lord? Lord, you are the Jehovah Jireh. All you have to do is declare, magsalita kay Lord kung sino siya sa'yo. Kasi kung kilala mo si Lord, lalong-lalo na mas kilala ka niya. Kasi kung stranger sa'yo yung hinihingan mo, kasi pag stranger yung hinihingan mo, ano mangyayari? May doubt ka. Si Lord dapat hindi siya stranger sa'yo. Diba? Kung lalong-lalo na hindi ka rin dapat stranger sa sarili mo. Kasi pag stranger ka sa sarili mo, na anak ba talaga ako ng Diyos? Yung questionin mo sarili mo. Kasi pag hindi ka anak ng Diyos, parang wala kang assurance. Na parang wala kang right to ask for something sa Kanya. Bakit? Hindi ka naman niya anak 'Di ba? Yung anak ng Diyos talaga, grabe yung favor, 'di ba? Lalo na kung alam mo sa sarili mo anak ka ng Diyos, tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Anong sinabi doon sa John 1:12? Binigyan kanya ng karapatan na maging anak. 'Di ba? Kapag binigyan ka ng karapatan na maging anak, so nandoon yung confidence mo na ikaw ay pagbibigyan ng Panginoon. Pag kumatok ka, welcome na welcome ka. 'Di ba? Hindi ka pwedeng kumatok sa tao po. Ano pong pangalan niyo? Pwede po bang makahingi ako ng ganito? Pwede ka bang humingi ng ganon? Stranger yung hiningan mo. 'Di ba? Si Lord kilala mo. Lalong-lalo na si Lord kilala tayong lahat. He knows everything, 'di ba? Alam ng Panginoon natin 'yan. 'Di ba? And lastly, 'yon. In Matthew chapter 6 verse 32. These things dominate the thoughts of unbelievers,
but your heavenly Father already knows all your needs. Kita mo, 'di ba? Actually, yung mga pinagpe-prayan naman natin dito sa majority sa atin sa sitwasyon natin is for our naman temporal talaga. So, alam na yan ni Lord, 'di ba? Yung mga hiningan natin, mga hinihingi natin sa kanya. 'Di ba? Minsan, yun nga lang dahil yun nga parang nasasakal tayo sa sitwasyon natin na limitado, 'di ba? Pero ang katotohanan, limitado ka nga pero never ka naman pinagkulang ng Lord. 'Di ba? Never kanyang pinagkulang. Tinitignan mo lang yung sarili mo ay kulang. Pero kung alam ni Lord na dapat kanyang pakainin ng 3 or higit sa isang araw, ano niya yun tawag nito, obligasyon yun ni Lord. Ayun, sinabi niya dito, these things dominate the thoughts of unbelievers. Ang tinutukoy kasi dito yung mga paghingi natin ng mga kung ano namang bagay. Ito yung mga dumodominate or tumatalo sa isipan ng mga hindi mananampalataya. Na yung wala ka lang makain ngayon, parang end of the world na, tinitignan mo na yung sarili mo, kawawang-kawawa ka na, wala ka lang pambayad ng kuryente ngayon, ng tubig ngayon, kawawang-kawawa ka na. Yan na yung yan ang tendency mo. Galit ka kay Lord dahil So, ang tanong kasi, nangihingi ka ba? Nagpe-pray ka ba? May perseverance ka ba? Kasi kung wala kang perseverance, 'di ba? Kung stranger yung hinihingan mo sa iyo, hindi mo kilala at hindi mo siya tatay, 'di ba? At ikaw, meron ka ring tinatawag na identity crisis na hindi mo alam yung sarili mo sa harapan ng Lord. Talaga magkakaproblema ka talaga pagdating sa hingian. 'Di ba? Kasi tayo pag kilala natin yung hininga natin, 'di ba? Nung bata tayo, naglulupasay tayo dahil kilala natin, 'di ba? Nag-iiyak-iyakan pa tayo, 'di ba? Nagpapabebe pa tayo sa hinihingan natin. So same thing, 'di ba? Dapat kay Lord din, dapat ganun tayo. Ganun yung confident na meron tayo kung yung pinapakita natin sa magulang natin. So I hope na dito sa 3 bagay na to, and a gesture of faith, 'di ba? You have to ask, seek and knock non-stop. You have to be bold. Kailangan meron kang boldness sa paghingi. May perseverance, may pagtsatsaga ka. Meron kang firmness to attain na ay bibigay sa akin ni Lord. Hindi pwedeng hindi, anak mo ko 'Di ba? So sana po nakatulong itong mensahe na to sa atin. Ngayon manghingi ka kay Lord. Lalo na kung alam mo sarili mo. Kung alam mo yung katayuan mo sa harapan ng Lord. Diba? But before you ask for something, diba, balikan mo yung acts prayer. Diba? Baka hingi ka nga ng hingi kay Lord is meron ka namang atraso sa Kanya. Kahit anak Kanya, diba? Pero yun, don't forget your confession, diba? Don't forget adoration, and huwag kang makakalimot magpasalamat. And pwede ka na manghingi sa Kanya. Supplication. So yun po. Sa umagang ito, yun po yung sa umagang ito, sa gabing ito, sa hapong ito, ay ito po yung mensahe sa atin ng Lord. Perseverance, be persistent in prayer. So ask, seek, and knock. Ayan, excuse me. So yun, wag natin kakalimutan yung 3 bagay na yan. Ito po ay tinuro ni Jesus. Si Jesus po yung nagsasalita dito. Si Jesus ang may sabi nito. Perseverance in prayer. Dahil pag may firmness ka, boldness ka sa hinihingi mo, bakit hindi pa hintulutan ng Panginoon? Dahil gusto ng Lord yung taong nangungulit sa Kanya. Gusto ng Lord yung nakikipag-wrestle sa Kanya at hindi yung negative sa Kanya. So yun po sa umagang ito, and I hope na encourage po tayo kung ano man yung pinagdadaanan natin. Magkaroon po tayo ng persistent prayer sa Lord. So yun po, and
Sa mga bago po sa ating video sa Lighthouse International Fellowship sa gawain ito, and ikaw gusto mo magkaroon ng confident at hindi ka stranger kay Lord sa paghihingi mo sa Kanya, all you have to do is tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. And iimbitahan kita sa panalangin pagtanggap. Sabayan mo lang ako. Repeat after me. Lord, maraming po salamat sa mga oras na ito. Ako po ay humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkakasala. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ito at pakalinisin ng inyong banal na dugo. Tinatanggap po kita sa trono ng aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Baguhin niyo po ako base sa kalooban mo. Dalangin ko po sa pamamagitan ng inyong banal na spirito, mabatid ko po ang inyong mga kalooban. Tulungan niyo po ako sumunod sa inyo ng buong pagpapakumbaba at ilista mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po yung aking dinadalangin nang may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ayun, kung tinanggap mo ng buong puso ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay meron ka ng confident at talagang hindi ka na stranger, hindi ka na hingi sa stranger na Lord. Dahil si Lord ay kilala mo na siya ay sagana magbigay sa anumang bagay at hindi siya nanunumbat at hindi kanya itatakwil sa paglapit mo sa kanya. So I hope sa buong kapatiran na nakatulong yung mensahe na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito. Pagpalain po kayo at mag-ingat po kayo sa saan man kayo naroon. Namimiss ko na kayo. God bless po sa ating lahat.